Mabuhay mga malaya at welcome sa Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at sa video na ito ay ibabahagi ko ang ilang mga ganap nitong mga nakarang araw na may kinalaman din sa mga spiritual related, kumbaga, na mga gawain at may kinalaman din ito sa halaman. So kung interesado kang malaman kung ano tong sinasabi ko, panoorin mo ang video mula sa simula hanggang sa dulo. So ayun na nga mga malaya, nitong mga nakaraang buwan, medyo naging busy talaga ako. Kung sinusundan niyo ako dito sa YouTube at binibisita niyo ito palagi, mapapansin niyo na medyo hindi ganon na nagiging linggo-linggo yung aking pag-update ng ating mga video dahil nga sobrang busy ko talaga nitong mga nakaraan at ang dami kong mga lakbahin, ang dami kong travel na ginawa dahil na rin sa aking mga gawaing spiritual. At the same time, may mga kailangan din akong gawin na may kinalaman din sa aming trabaho at kung ano-ano pang mga bagay. Pero yun, dito muna tayo sa unang ginawa ko last month o parang last month yata to or nakaraang buwan pa. Dumalo muna ako sa himlayan ng aking mga ninuno, especially yung kung saan din nandoon yung nanay ko, so nag-pay respect muna ako doon. Bila ka mau nagkater na Dili ka mau. Di ba nandito yung dal ni nanay sa loob? Bili na manang sa ako, bahala ko manang isulod dito di ko dawat ang dal. Dal ba mo pabili sa ako? Yung tumatawa. Oo nga. No may dal din. Yung dal, may dal kasi si nanay na tumatawa. Walang gustong tumanggap ng dal, iniwan sinama sa loob. Bilen ang malay. Ibilin yung mga sakit. Sa kay lolo pa ba itong mga to dati, tay? Ha? Kay lolo pa ba to dati? Asa? Kaning lupa dito? Wala pa lamo. Kay paapo lamo ni? Yung koral sa ingko. Oh, diha nagsugod. Mar dito kasugod ang kwan. And then pagkatapos noon, pumunta ako din sa bahay ng pinsan ko na napakadami ng orchids nila na napakagaganda talaga. And then sa tapat din ng bahay namin, doon naman nakatira yung tita ko na sobrang ganda rin ng mga orchids nila. So ang ginawa ko, nanghingi ako kasi na ang mga orchids, sobrang nare-remind ako nito sa nanay ko dahil ang dami rin naming bulaklak noon. So yun, si tita ko ay binigyan ako ng halaman na kung tawagin ay vanda or orchid actually in general. Binigyan niya ako ng mga iba't ibang orchids. Tapos yung orchid na to or yung vanda, or yung klase ng mga gantong balaklak ay ginagamit rin ito sa paggawa ng lana or hinahalo siya sa lana para sa mga sakit-sakit sa katawan, sa balat, so sa healing. Muna yung tambal siya mga samad ba? O katong lana o niya kaning mga dahon sa orchids. Ang dahon, di ba, buwak? Buwak lagi. Awat lang tagsa. Kanang gamay-gamay rama. Ay. Ibuwad lang ang kanang kuan, ang mga flower. Air dry. Air ang mga flower. Tapos, pag maghimog lang na isagol, o pagkahuman na himo. Di na, pag humanagi mo, ihumura ni mo. Ang orchid, specifically ang waling-waling, nakalimutan ko yung scientific name niya, something may banda, ganyan. Basta ilagay ko na lang dito. Ang waling-waling ay pinaniniwalaan na isang diwata or isang bulaklak na nire-represent ang mga diwata sa ilang mga paniniwala dito sa Mindanao. And hindi lamang yon dahil maging ang ilang mga orchids, lahat ng klase ng orchids ay sagrado or very much sacred sa mga diwata. And yun nga lagi kong sinasabi na pinaniniwalaan kasi namin ng lahat ng bagay na galing sa kalikasan or mga halaman ay mayroong nagmamay-ari ng mga tagbanwa or mga nature spirits or mga elemental spirits kung saan inaalagaan nila ito. So kaya tuwing merong kang kinukuhang halaman, dapat kang magpaalam sa kanila kasi merong nga na nag-aalaga. At itong mga nag-aalaga na ito ay maaari kang biyayaan ng mas maganda pang enerhiya or blessing kapag nagustuhan ka nila at nag-respect ka sa kanila. So kaya kailangan magpaalam ka. Ngayong nakaraan naman na linggo, so I guess mga 2 weeks ago,
gumawa naman kami ng isang pagpupugay na seremonya para sa diwata ng tag-ulan sa panahon at sa mga halaman. Kasi di ba tuwing tag-ulan, dalawang nangyayari. It's either season na ni habagat pero wala pa rin nangyayaring pag-ulan. Or season na ng habagat pero sobra-sobra talaga yung ulan na parang hindi akma para sa kailangan ng kalikasan. So, ang ginagawa namin, ako bilang isang diwataan din at 10 ng mga diwataang kasama, ay nag-o-honor kami yearly sa mga diwata ng panahon at ng mga halaman para hindi sila masira. Unang-una yung ulan, kakausapin namin na sana hindi nila bigyan ng sobra-sobra ang ulan ang kalikasan. Or kung walang ulan, hihingi ng ulan, ng sapat na ulan na para naman madiligan kung sakaling tuyo ang kapaligiran. So, yun, lagi yun namin ginagawa. Depende ito sa panahon. Tinitignan namin kung yung panahon ba ay akma or sakto lang. So, kung sobra-sobrang tag-ulan, kung napaaga yung ulan, mapapaaga din ng aming pagseseremonya. Or kung napapatagal, so baka gagawin namin sa araw na kung kailan nararamdaman namin na mukhang kailangan na talaga nating panawag ang panahon ng tag-ulan. Dapat kasi sa labas kami, ang problema, ang lakas talaga ng ulan tapos sobrang putik. Hindi pwedeng dyan kami kasi baka anytime mas lumakas pa, so hindi naman pwedeng itigil na lang yung ginagawa namin. So dito namin gagawin sa bahay na to, or sa parang maliit na kubo pero malawak siya sa loob. Actually medyo maluwag naman siya. Dito silang lahat. Hi Kevin. Ayan, so maganda. So, yun laging ginagawa namin. Na tinatanong ng ibang tao, bakit nyo ba ino-honor pa yung mga halaman or yung mga spirit ng halaman? Nasabi ko na to noon na nung unang panahon ng mga tao sa atin, bago pa tayo sakupin ng kahit na anong dayuhan, naniniwala ang ating mga ninuno, mayroong diwata na nagbabantay at nagmamay-ari sa bawat bahagi ng kalikasan. At dahil nga dito, gaya na nabanggit ko noon, ang mga ninuno natin ay sobrang nangangalaga sa kalikasan at hindi basta-bastang pumuputol, pumipitas. Kung ginagawa man nila ito, ay minimake sure nila na may proper ceremony para pagpugayan at magpaalam ng tama. At syempre, kumukuha lang sila ng sapat para sa kanilang pamumuhay. Hindi katulad ngayon dahil parang walang naniniwala sa diwata, walang naniniwala sa mga nature spirits. Putol na lang ng putol, hindi na din na nakikita yung sense ng parang spiritual connection ng kalikasan sa buhay natin ng tao. So, wala silang pakialam. Kaya marami na ngayon nasisirang kalikasan dahil nawala na ang paniniwala sa mga diwata. Dahil wala namang diwata, hindi nag-i-exist yan. Ba't maniniwala ka? Putulin natin to. Pitasin natin to. So, parang ganun yung nangyayari. So, anyway, yun, kaya ginagawa namin to taon-taon para ma-honor at mapanawag namin sa kalikasan. Ang pasasalamat din namin. So, recently, inayos ko yung yung likod banda, yung parang pinaka-ceremonial area ko. So, may mga bago kasi akong plants na nilagay din doon. So, yun, kung nakikita nyo. Gabi kasi ngayon, so hindi ko alam kung makikita siya. Pero, sige, puntahan na lang natin. Ito yung mga ilang plants na meron ako. Tapos lahat yan sila, inaaral ko yung kanilang mga spiritual properties, kung saan-saan. Although hindi ko pa lahat alam, pero kadalasan naman nandito, mayroong mga special meaning for me. Tapos kapag nagpapa-air dry ako ng mga, let's say, mga halamang gamot. So dito ko na rin siya sinasabit. Kasi hindi to masyadong nasisinagan ng araw, pero hindi naman siya sobrang walang hangin. Kasi pag walang hangin, magkakaamag-amag din naman yung mga ipinapadry natin. Tapos mahilig din ako magsabit pala, by the way, ng mga halaman na katulad nito, yung Damong Maria, kasi meron siyang
properties din, tas positive energy. Minsan kapag hindi ko ginagamit talaga yung pinaka halaman, binubungkus ko lang siya. Sinasabit ko siya somewhere sa bahay para yung energy niya ay manatili. O alam mo yun, makapagbigay siya ng magandang vibration. So punta tayo dun sa likod. By the way, ayun yun. Pangat nga lang nung pader. Yung pader na yan, hindi yan sa akin. Hindi ko yan pag-aari. Kaya hindi ko siya mapinturahan. Wala akong magawa. So, kaya naiwan siyang kanya na itsura. Parang hindi siya na pininturahan. Ayan. So, ito yung mini backyard. So, ayan yung mga halaman. May ginawa kasi akong ceremony. Ayan sa baba. Hindi ko na pwedeng ipakita. Pero tapos na yan siya. Hindi ko na pwedeng sabihin sa inyo kung ano yan. Basta private kasi yan. So, ayan. Ito yung mga ilang kong halaman. Ayan. Tapos, meron din doon. Yung spirit house ko nandito. Ayan. So, ito yung mga palmera. Kasi sacred yung mga palm plants. So, kaya tinabi ko siya sa spirit house. Meron din ako mga nakahang. Ayun. Diyan. Ang pangat talaga nung ang panira talaga yung pader na to. Tapos, ito di ba may mga orchids ako. Itong isang to. Ayan, ito yung pinakabida ngayon. Kasi namulaklak na siya. So, siya yung pinaka first na nag-bloom talaga sa akin dito. As in like, super liit pa niya dito pa lang siya nagsimula. Tapos, ayan na, tumangkad na yung kanyang stem hanggang sa nagka-flower na siya. So, by the way, itong halaman na to, tinuturing siyang diwata. Pero actually, not exactly ito kasi waling-waling talaga yon. Pero ito kasi kalahi siya ng waling-waling. So, Vanda rin to. Pero parang, I don't know kung anong tamang term, kung crossbreed or hybrid, hindi ko alam. Pinaniwalaan na ito ay diwata. Or yung waling-waling ay diwata. Kasi nga, kumbaga magkapinsa naman sila. Kasi lahat ng mga nakikita nyong halaman sa paligid nyo, hindi lamang yung sa nakikita nyo, maging yung sa kung saan sang lupalop ng mundo. Lahat yun mayroong nagmamay-ari na magmamay-ari na mga tagbanwa or mga elemental spirits or mga nilalang na kung saan nangangalaga din sa kanila or sa mga halaman. So, kaya kapag kukuha ng halaman, di ba nakaugalian na natin at pahingi po, so nagpapaalam tayo. I don't know kung ginagawa nyo yun ha, pero pag pipitas ng halaman, nakasanayin ko ng bata ako, pahingi po ako, papitas po ako, ganyan. Tapos, meron akong tip sa inyo. Kung gusto nyong mag-work doon sa energy ng halaman, kung meron ko yung halaman sa bahay, ang gawin nyo, aralin nyo kung anong spiritual property meron yun or kung ano yung flower or plant language ng flower na yun. For example, itong rose, Vietnam rose yata itong ginawa ko. Basta itong Vietnam rose or magic rose or alas jace, ang daming tawag nito. Actually, nalilito na nga ako sa dami ng tawag sa kanya. Pero basta itong klaseng halaman na to ay maganda siya for friendship. So, ang ginawa ko, nagagawa ako ng prayer at inililibing ko yung prayer na yon doon sa kanyang paglalagyan. And then, doon lang siya, para matutunaw yung papel na yon and then kung mag-bloom na yung mga halaman or lumago na yung mga halaman, kasabay na mag-bloom yung prayer. So, yun yung paniniwala ko. So, hindi ito traditional, parang relationship ko na to or way ko na lang to sa mga halaman na meron ako. So, kung meron akong katulad ng halaman sa like yung mga money plant. So, nasusulat ako ng mga prayer related sa money tapos nilalagay ko doon sa ilalim. So, binabaon ko din sa kanya. So, lahat ng mga halaman ko na alam ko yung mga spiritual properties or yung mga plant language nila, nilalagyan ko ng mga prayers. So, yun. Ganun yung ginagawa ko para at least meron akong direct relationship sa mga halaman ko sa paligid. At mas nagkakaroon ako ng talagang pagkukusang alagaan silang mabuti at mas maayos. Kasi alam ko may binaon akong prayer, hindi ko pwedeng pabayaang mamatay yung halaman na yon. So, somehow, parang meron din siyang parang reminder sa akin na, wag mong hayaang mamatay yung halaman na yan o yung prayer mo, lagot ka, may prayer ka doon. Pero anyway, with or without that prayer naman, syempre, kailangan kong alagaan yung mga halaman dahil responsibilidad ko yun. Dahil inako ko sila sa bahay ko. Ganun din sana sa inyo. So yun, so lagyan nyo yung mga halaman ninyo yung mga prayer. Promise ko sa inyo, iba yung magiging connection nyo doon sa halaman. Parang mas bibigyan nyo siya ng pansin, mas mamahalin nyo yung mga halaman. Dahil alam nyo sa sarili nyo kung ano yung purpose nila sa spiritual world. At the same time, may prayer kayong nilagay.
So parehas kayong makikinabang. Makikinabang yung halaman sa'yo dahil mas bibigyan mo siya ng sapat na atensyon. At the same time, makikinabang ka sa halaman dahil ibibigyan niya sa'yo yung vibration nung prayer na nilagay mo doon sa halaman. And I hope na lagi natin tatandaan na ang ating sarili at ang kalikasan ay nag-exist sa isang mundo. Ayun lang sa ngayon mga Malaya. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Mabuhay!